Okay, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw aning programa. And I would like to greet my beloved friends also nga naminaw karon. Rose Flores o si Kuya Kokoy, may gabi kaninyong tanan dinha sa Maraman. So, salamat kaayo sa inyong pagsubaybay, no? Kuan kayo ni sila, faithful po ni sila nga mga friends, sukad po sa pagsugod na po dire sa Don Carlos. So, thank you. I hope and pray na ang everybody mag-bless sa ato ang lesson for tonight. So, let's pray sa, no? Okay. Lord, thank you so much for tonight, Lord God. Thank you so much for the opportunity to serve you, Lord, and to study your word. Once again, Lord God, help us, Lord, to understand your words with all simplicity, Lord God, na kanang masabtan namo ang imuhang pulong, ang imuhang kahuguton sa mo ang kinabuhi. Bless nimo ang pagtuon namo karong gabi una, Lord God. Ikaw bless sa imuhang pulong, tungod kay ang imuhang pulong dili mo balik kaning mga kawang, Lord God. Thank you so much for your love. Thank you so much, Lord God, for your faithfulness sa mo ang kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Karong gabi na ato ang tun-an. Kung naamoy Biblia, kuhaan ninyo ang inyong Biblia. If aron ini mas nindot man gyud no nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo nga naa gyud ang Biblia. No, nga ato ang tun-an mabasa gyud nato mismo ang iyahang pulong unsay kabubuton niya sa ato ang kinabuhi. Karon, open your Bibles kung naa na may Biblia din ha. Open your Bibles sa Romans chapter 10. Okay, diha mao na ato ang pagatunan karong gabi una. Romans chapter 10. Dili man ni nato matakel tanan pero kutob lang sa kasya sa ato ang oras. Okay. Romans chapter 10, ako ang basahon. Verse 1. Brethren, my heart's desire is that they might be saved. Kinsa man ang nagsulti niini. So, ang Romans, ang nagsulat aning libro sa Romans, mao si Paul. So, si Paul, iyahan ning gisulti sa iyang mga kaigsuunan, kaya sa iyang pagtuo. Sa pagtuo na siya, brethren, ang iyaha ng mga igsoon, ang iyahang kasing-kasing, ang tinguha sa iyang kasing-kasing, ang desire sa iyang kasing-kasing, ang iyahang pag-ampo diha sa Ginoo para sa Israel, kay sila maluwas. Sila maluwas. Nga naman nga si Paul na-desire ngayon aning na asya'y pag-ampo sa Ginoo nga maluwas ang Israel. Ngano di ay dili maluwas ang Israel? So susihon nato na sila kung ang Israel ba luwas o wala pa sila naluwas o basin naanang puy luwas nga kanang pipila, no? Ang mga pipila ng mga niluwas sa Dios. Okay. Verse 2, kani si Paul na witness gid niya unsa ka zealous ang kaning mga Israelites sa ilahang mga gibuhat dito sa labaw na sa sinagogue sa ilahong sakuan pa sa ato ang simbahan. Sa verse 2 ingon siya, for I bear them record that they have a zeal of God. So, di ba nindot kaayo para sa ato ang kanang zealous kaayo ta sa ato ang pagpangalaga niya sa Ginoo, na ay uban nga zealous kaayo ta sa affairs sa ato ang kinabuhi, sa ato ang trabaho, unsa pa na din ha. Apan kung niingon diri si Paul nga ang kaning mga Israelites zealous sila diha sa Ginoo. Pero nay apan nga giingon si Paul dinhi. Ingon siya, for I bear them record that they have a zeal of God. So, wala gyud na siya nawala ang pagka-zealous sa mga Hudiyo dinha sa Dios. Pero dako kaayo ang zealous
kuan sa Bisaya pa ni kanang grabe kaayo sila mga lagad, no? Kung sa kuan pa, kung mahimo lang magluhod ka nga kanang pila ka oras ampo nimo ing ani naadjud kay kanang kung mahimo lang ga-schedule ka sa imuhang pag-ampo diha sa Ginoo, di ba? Kinsa may makuan nato diha nga zealous kaayo sa iyang pag-ampo diha sa Ginoo. Nga maski gibuhat-buhatan na siya og istorya, wala jud gid siya niundang. Daniel. Si Daniel, okay, bright kaayo ang mga naminaw ninyo. Okay, so si Daniel, maski gibutang-butangan na siya, so wala gid siya nagpapildi. Padayon gid siya sa iyang pag-ampo sa Ginoo. Apan kaning kaning gihisgutan din ni Paul, ingon siya, oh, ako kuan gid ko kanang nasayo jud ko kung sa ato apa nga istorya ba, nasayo jud ko nga kaning mga Hudiyo zealous gid sila diha sa Ginoo. Pero naay dako nga apan. Unsa may sumpay dinhi? But not according to the knowledge. Unsa man nga knowledge? Knowledge na siya sa diha sa Ginoo. Okay, kung ako asang basahon hantod sa verse 3 verse 1 up to verse 3. Romans chapter 10 verses 1 through 3. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. So, naadi ay sa ato ang kanang kuan ba? An-aw nato tama ang ato ang ginabuhat, no? Kay kanang let's say kung sa ato apang kuan nga ma-appreciate siguro ta sa Ginoo sa ato ang gibuhat nga kanang let's say kuan ta buhat ta og kanang maayo kay aron kita maluwas o wag ka na kinahanglan ng simba ta kada adlaw aron kita maluwas kana okay kay na mao walay daotan ni ana apan naay dakong apan si Paul mahitugon ni ana kay ang mga Hudiyo bitaw kay kusog musimba gid baya gina sila adto gina sila sa synagogue so magtudlo gid ang mga Pariseo ingon din sa synagogue so pero ang ilahang kuan ba ang ilahang gibuhat didto dili kanang uyon gani sa kahibalo tungod kay sila ignorante sa pagkamatarong sa Dios o nagbuhat sila sa ilahang kaugalingon nga pagkamatarong and going about to establish their own righteousness. So nahimo lang siya nga tradisyon. Mao kana ang dako nga problema. Sometimes dili na nato i-acknowledge ang kabubuton sa Ginoo, nabasa na nato sa Biblia, mas mo prefer ta nga magpadayon og buhat sa ato ang mga naandan. So, ang pulong sa Ginoo mubadlong sa ato ang ingon si Paul dinhi naa sila'y zeal diha sa Ginoo but not according to knowledge, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves unto the righteousness of God, even though they ay nga kita o ang mga Hudiyo apan kay mas gusto nato ni buhaton mas prefer ta nga mag-ingon ani ang ato ang mas prefer ta nga i-follow ang ato ang tradisyon so dili mahimaya ang Ginoo ni ana. Okay, so ablihan na to ang ato ang Biblia sa Acts chapter 21 verse 20. Acts 21 verse 20.
So, Acts 21:20, nag-ingon siya dinhi na, and when they heard it, so nakadungog sa pulong sa Ginoo, nakadungog sa unsay kabubuton sa Ginoo, they glorified the Lord and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe. Unsa daw? And they, nagtuo sila. No? Pero naay pagtuo nga dili nimo makita sa binuhatan. Apan ang giingon dinhi ni Paul, and they are all zealous of the law. Tungod kay ang mga Hudiyo, mas prefer nila ang balaod. Mas prefer nila ang katong kay Moses ba na ang 5 ka books, ang first 5 books of the Bible. Sige daw ba yan? Sa mga unsa ang 5 books sa first 5 books sa Biblia? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mao pa na siya ang ginatawag na Pentateuch. Okay, so mas gusto sa mga Hudiyo ang balaod. They are all zealous of the law. Mahulog na lang yun sila sa tradisyon. No? So, sa bagong kasabutan na ang grasya sa Diyos ba, ang pagkamatarong sa Diyos, pinaagi ang Ginoong Hesukristo, pero sila magpabilin gihapon dinha sa balaod. And they are all zealous of the law. Walay dautan sa law. The law is a schoolmaster. No, kani siya ang gatudlo kanato. Apan, diha ra ta kanang maayo ba? Maayo kaayo ta ana ng mga utang, pero nagbuhat ta og kaugalingon nato ng righteousness. Maluwas ko, pinaagi sa ko ang pagkamatarong. Maluwas ko, pinaagi sa pagbuhat na ko og kanang maayo sa ko ang sikata o maluwas ko kung magsilig ko og simba. Maluwas ko kung ingon ana ako ang buhaton kanang magbuhat ko mga charity works. Ingon ana apan unsa may giingon sa Biblia aron kita maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Okay, so tuo diha kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Sikip na ang imuhang panimalay. Okay, Galatians chapter 1 verse 14. Okay, kung na may Bible diha, Galatians chapter 1 verse 14. Excuse me. Galatians chapter 1. Okay. Galatians chapter 1 verse 14, nag-ingon dinhi nga tungod kay ang mga Hudiyo, mas gipili nila ang balaod, zealous sila diya sa Ginoo, but not according to the knowledge of God, not submitting unto the righteousness of God. So maokini sila unsa man ang ilahang mapala. Verse 14, Galatians 1:14, and profited in the Jews religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. So unsa man ang mga traditions sa mga fathers? So kanang Pentateuch na ana diha sa first 5 books of the Bible. So balaod. Okay? So hisgutan nato na ang balaod ba makaluwas pa na kanato. Okay. So let's see. Diri sa Romans, balik ta sa Romans chapter 10. I'll read once again. Moreover, brethren, Okay, Romans chapter 10, verses 1 through 3. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. So,
For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Maski unsag yudi ay kamaayo ang ato ang gibuhat, kung dili ka na ang instruction sa Ginoo, dili kita maluwas. Dili ka na makapamatawong ka na to. Tungod bitaw kay ingon sa Biblia, ang ato ang pagkamatarong susama lamang sa mahugaw nga trapo. So, susama lang sa gibuhat ni King Saul. Ang sa may gibuhat ni King Saul, ingon ang Ginoo, patyon tanan ang kadto nga mga lahi, ikan sa bata hangtod sa tigulang. Apan, iyahang gi-restore ang hari ug ang mga tabak nga baka. Pag-ingon ni Samuel nga, unsa man ni gibuhat daw ni ingon si King Saul nga gibuhat niya ang giingon sa Dios. Aban, ingon si Samuel, unsa man kining ako ang mga nadungog. So, ingon siya kay iyaha daw i-sacrifice diha sa Ginoo. Unsa may ingon ni Samuel kang King Saul? Obedience is better than sacrifice. So, maski unsa gyud ay, kung sakuan pa ba, kung kita pa na ay natay gusto, kung sa unsa pa, sabay ko ano to be, kung imuhang mama, kung ikaw, anak, imuhang mama, nagsugo sa imuha, nag-ingon ania pagluto ang sunan, gamaya lang og asin, tama-tama lang i-slice nimo gamay ang isda, ang prituhon nimo. So, mauro to ang gusto, ang instruction sa mama, ikaw po gusto nimo mas ipalami pag yun maayo ang isda. So, gidungagan nimo og harina, gikuanan nimo og itlog, giprito nimo. So, malipay ba ang imuhang mama ni anak? Dili ka na ang iyahang instruction. Okay. So, mao ka na ang ato ang kanang simple illustration lang sa kaning pagkazilos sa mga Hudiyo diha sa Ginoo. But ang ilahang zeal diha sa Ginoo, not according to knowledge, but for they ignorante sila sa pagkamatarong sa Dios. So, tungod ignorante sila sa pagkamatarong sa Dios, na sila nagbuhat o kaugalingon nilang pagkamatarong. Kung ikaw magbuhat ni ani, kung ikaw musunod ni ini, sila, it's simply tradition. No? Not submitted themselves unto the righteousness of God. Mas pilion gihapon nila ang balaod. Ang balaod bitaw sa pagpangayo o pasaylo sa daan nga kasabutan, unsa may requirement ato na ay ihalad nga hayop. Okay, tupa. Maghalad ka og tupa aron ang imuha ang sala sa usa ka tawo mapasaylo diha sa Ginoo na ay atonement sa sin. Pero atonement lang, igo lang i-cover sulod sa isa ka tuig. Apan, sa verse 4, nag-ingon diri, kadto nga mga balaod, gikuptan gihapon to siya sa mga Hudiyo. Maski niabot na si Ginoong Jesucristo, niabot na ang Messiah, what did they do sa Messiah? Ilahang reject ang mga Pariseo mismo, ang mga Hudiyo mismo. Sila mo'y nag-una dito, ingon sila, crucify Him. Nga maski ang kanang pag-crucify kang Jesus Christ, no, ikuan pag yun, ispanunod pag yun sa kanang ilahang mga next generations nila. So, wala sila'y kasayuran, ignorante sila sa pagkamatarong sa Diyos. For Christ, verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Gitapos na ni Ginoong Hesukristo ang katong mga balaura dito sa cross. Dili na nato kinahanglan nga buhaton to siya tanan aron kita maluwas. Si Hesukristo mao ang sakripisyo, no, once for all. For Christ is the end of the law for righteousness
to everyone that believeth. For Moses describeth the righteousness which is of the law, na ay pagkamatarong diha sa balaod. Pero kini ang giingon ni Moses sa balaod, that the man which doeth those things, ang tao nga magbuhat anang balaod, shall live. Kinahanglan nga kanang tawhana magkinabuhi ug ana base sa balaod. Grasya kayo sa Ginoo nga si Kristo gibayra niya ang tanan natong mga kaulaw, ang tanan natong mga sala didto sa cross. Dili na nato kinahanglan nga buhaton pa to nga mga balaod isa-isa, o dili kinahanglan nga ato ang ikinabuhi ang balaod, kay ingon sa Biblia, isa lang ka balaod mupakyas tawa na. We are guilty of all na. Apan ang gugma sa Dios ihatag niya ang iyang bugtong ipakatawo nga anak mao si Ginoong Kristo. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ngano man nga mas pinanggaon pagyud nimo ning tradisyon nga naanay gihatag nga gasa ang Ginoo, mao ang kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Unsa man gyud kanang gikawilihan sa kanang ang imuhang posisyon, ang posisyon nila diha sa sinagogue nga sila Pariseo, nganong dili man gyud nila kung si Nicodemus bitaw sa John chapter 3 nga ni amin man gyud siya kang Jesus Christ nga nasayod kami. Unsa man si Nicodemus, diba, leader of the Jews na siya, nasayod sila nga si Jesus Christ gikan diha sa Ginoo, kay walay makabuhat ato nga mga miracles tanan kung dili siya gikan sa Dios. Apan ilaha gihapon gi-reject si Jesus Christ, dili mi ana man nga ikaw nasayod, sila nasayod sa kamatuoran, ilahang gi-reject because they love their traditions more than the knowledge and the righteousness of God. So for Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Salamat ko sa Ginoo tungod kay ako naluwas sa grasya sa Dios. No? Ang iyahang balaan nga dugo na hamili, yes. Hamili nga dugo maoy ni hugas sa tanan akong sala o kaulawan nga akong nabuhat sa tibuok na akong kinabuhi. No? So, nagpasalamat ko anak nako kay ko pasalamat diha sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan nga iyahang gihatag para kanako o para kanimo. So, for Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Verse 6, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Verse 7, or who shall descend into the deep? That is to bring up Christ again from the dead. So, ikapila man nato ihimo kong sakripisyo si Ginoong Kristo. No? Umuingon tao, ingon ana. So, ikapila siya magpalansang dito sa cross. Jesus Christ died on the cross once for all. So, kung tungod kay ang iyahang hamili nga dugo, wala jud tay kaluwasan kung walay walay paghugas ba sa iyahang dugo diri kanato. Wala gyud ta, dili gyud ta maluwas. So, verse 8,
But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. So ang ginawali din ha ni Paul mao ang gospel, ang maayong balita. Ang pasabot sa gospel, unsa may pasabot sa gospel? Unsay pasabot sa gospel? Ang gospel simple ra na siya. It's the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. He died on the cross to pay for our sins. He was buried. He conquered death. We are victorious. He conquered hell. We are victorious. Wala siya nagpabilin nga patay. He rose from the dead. He has risen. Buhi ang ato ang Ginoo. Mao si Ginoong Hesukristo. Verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, tuo ni Ginoong Hesukristo nga siya namatay dito sa cross, pagbayad sa atong mga sala, nagpaula siya dito sa iyahang dugo, maoy kabayaran sa tanan natong kahugawan, sa tanan natong sala, sa tanan natong mga kaulaw. Iyahang gibayaran dito sa cross, giantos niya ang matag ang samad, ang kabukat sa cross, ang pambaktas, ang punok nga gikorona sa iyahang ulo, ihatong giantos tanan tungod kay ang Dios na higugma kanimo ug kanako nga maski ang iyahang bugtong di pakatawo nga iyahang gisakripisyo para lamang kanato tungod kay way angayan kanato nga mubayad sa tuang mga sala tungod kay kitang tanan makasasala o kitang tanan we are worthy of death. But because of the Lord Jesus Christ, what He did on the cross, He gave us life. He is life. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart, imanin, nga, ang kaluwasan, no? Kung diha gid sa gikan sa imong kasing-kasing nga ikaw nagatuo din ha sa Dios, nga si Ginoong Hesukristo, nagtuo ka diha sa iyang gibuhat dito sa cross. For with the heart, man believeth unto righteousness, and with the mouth confession, i-confess nimo, is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever, maski kinsa, butan man, dautan man, kriminal man, o maayong tao man, whosoever believeth on him shall not be ashamed, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Magtapos ta ani nga verse, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So mga shall be saved. So mag-ambutan sa nga panalanginan pa sa Ginoo ang iyahang tulong. Kung kaningang programa magpadayon ka sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Dear Lord, salamat kaayo sa imuhang gibuhat para kanamo, Lord God. Thank you so much for your obedience, O Lord Jesus Christ. Diha sa Dios Amahan, Lord God. Thank you for loving us. Thank you for you revealed your love towards us dito sa cross, Lord God. Salamat sa imuhang sakripisyo. Salamat sa imuhang pagbayad sa amuang mga sala. Dili kami angayan pantungod sa kadako sa imong bukag sa grasya. Imuha kami gilantaw kinsa ra man ni Lord, unsa ra man ni gikan mi sa abong apan ang imuhang mata
naglantaw ka ng puno sa grasya, puno makaluoy. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa mga punaruhi. Continue bless your words, Lord God, and then continue bless this ministry. Ug sa mga tao nga nagsangyaw sa imong pulong, nagtugo sa imong pulong, sa mga tao nga i-bless nimo ang buluhaton sa mga tao nga nag-minister diha, Lord God, para sa imuhang kahimayaan, para sa kahimayaan sa imong pangalan. Diampo namin tanan ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang manluwas. Amen. So, thank you kaayo sa inyong mga may pangutana na may ikadungang pwede kaayo. So, salamat.